Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan pa rin natin ngayon ang bangayan ng mga Tulfo Brothers at mga PMA graduates. Mainit na usapin ngayon sa social media yung manifesto ng mga PMA graduates condemning pagbatikos sa kawalan ng respeto ni Senator Tulfo doon sa bayaning sundalo na namatay na tinawag niyang duwag. Okay, so ang kapatid ni Senator Tulfo na si Ramon Tulfo, Romiscu, tumulong sa kanyang kapatid sa dumipensa ba, nag-post siya sa kanyang social media page ng medyo mahaba-habang paliwanag para depensahan si Senator Tulfo. Kaya lang, ang masakit nito is may ginamit siyang hindi magandang salita describing mga PMA graduates. GAGO. Okay, i-share ko lang sandali itong video sa vlog ni Attorney Claire Castro para dito tayo magsimula sa ating reaksyon. Itong masakit, 'di ba? Sabi nga natin, itong manifesto tinutulik sana nga yung mga masasakit na words na ginamit. May masakit na yung words ginamit itong si Kuya Mon. Oo. Kita mo ba, partner? Sige, basahin mo ito. Pwede ko bang banggitin yun? Mag-GAGO ka lang. Sabi niya dito, abay mga GAGO pala kayo. Naturingan pa naman din na nagtapos ang ilan sa inyo sa Philippine Military Academy na alma mater ng matatalinong officers. See? Diba? Ang feeling ko dito, Kuya Mon. Lalong umano Attorney Claire Kuya Mon, yun na nga yung tinutuligsa paano kayong mag-treat ng tao? 'Di ba? Tapos gagamit ka pa ng GAGO na parang hindi nakita yung point kung bakit may manifesto. 'Di ba? Parang ito na yung tinutuligsa namin Tapos magagatungan pa ng GAGO na babanggitin na parang minamaliit din niya rito yung mga nag-graduate sa PMA. And to think, nagsabi pa ng Philippine Military Academy. So yun po. So lalong uminit ang bangayan ngayon. Pag nakarating ito, I'm sure, nalaman na ito ng mga PMA graduates. Dahil mabilis ang pagkalat ng informasyon ngayon through social media. Na-imagine ko lang, lalong umiinit ang bangayan and I'm sure maraming PMAers na magre-react. Tawagin ka naman GAGO. Mabigat na salita. Yung dahilan ng pagkondena ng mga PMA graduates kay Senator Tulfo hindi naman yung pagkamatay mismo ng sundalo, kundi yung paraan ng pagtrato niya doon sa sundalo na lumalabas kulang ng respeto. Kaya ang title sa manifesto A Call for Respect. Tapos yung wordings ng manifesto is kalkulado yung yung panawagan lang na wag mag-judge kaagad at igalang ang mga sundalo natin. Yan man ang nilalaman ng petisyon. Okay? Yun lang. Tawagin mong GAGO. Nako. Hindi ako PMA graduate. Kaya lang, medyo nasaktan din ako kasi marami akong mentors na PMA graduates. Noong bata pa ako sa serbisyo, ang mga naging kasama ko, plus mga commanders ko, mga PMA graduates, malaking influensya sa akin ang aking mga kasamahan at mga commanders na PMA graduates. Yung work attitude ko ngayon, yung aking pananaw sa trabaho, kung ano ako ngayon, utang ko ito sa mga PMA graduates na nakasama ko kasi iba kung magtrabaho ang mga PMA
graduates. Nandyan kanila talaga, although hindi naman, may mga mangilan-ilan din na taliwas sa inaasahan. Kaya lang, almost all PME graduates na nakasama ko are yun, yung motto nila, courage, loyalty, integrity. Kaya ako, sasaktan din ako pag tawaging GAGO, mga PME graduates. Nasaktan din ako doon, masaktan ako. Kaya, I don't know kung anong reaksyon ng mga PMEers kung I'm sure, madagdagan yung yan. Kasi padami ng padami, yung pumipirma, baka as of now, abot na ng 600 yung Lalo na ngayon, na nadagdagan na kung nagatungan Nadagdagan yung apoy, pagtawag ni Ramon Tulfo na JAGO, ang mga PME graduates. Kayo mga kaibigan, how do you feel? Kahit civilian lang kayo. Na ang mga nagsiserve sa ating country ngayon, mga leaders ng armed forces natin are PME graduates. Mapayapa tayo ngayon, stable ang ating security because of these PME graduates. Yung sakripisyo nila. Maraming namatay sa labanan na PME graduates at yung kamatayan ng mga PME graduates na yan, ito ang bunga natin, mapayapang komunidad. Tapos tawaging GAGO. Nako, another masakit na salita, dinagdagan. So, dahil dito lalong dadaming pipirma. So, binibilang ko, dati strike 3 ang mga Tulfo brothers. Yung atraso nila sa PME, pang strike 4 na ito. Itong kay Ramon Tulfo na GAGO remarks. Una, yung anong tawag doon? Yung berated sa English, yung binastos, I don't know, how do you, yung nagalit si Erwin Tulfo noong 2019, kung ano-anong masasakit, mga punyeta, ganun. Mga words na binitawan ni Erwin Tulfo, punyeta, buwang. Tinawag niyang punyeta, buwang ang Marawi war hero. Si General Rolando Bautista na naging DSWD Secretary panahon ni PRRD. Hindi lang napagbigyan si Erwin Tulfo na ma-interview si Secretary Bautista, wala na. Pinagalitan niya na on air sa radyo. Tawagin niyang buang punyeta, retiradong general, Marawi war hero. Yon ang unang atraso ng Tulfo brothers, Erwin Tulfo. Kasi in fairness, wala pa akong nababalita ang ni Ben Tulfo. Yan, ang unang may atraso, Erwin Tulfo. Sumunod, itong si Rafi Tulfo, yung tinawag niyang corrupt si General Galvez. Nako, napakataas ang respeto ng mga sundalo ito kay General Galvez. Ako, nakatrabaho ko si General Galvez sandali, kilala ko siya. Hindi naman siya santo. Kailang isa siyang matinong opisyal, si General Galvez. Kaya nga naging AFP Chief of Staff siya. Tapos, nag-serve pa siya panahon ni PRRD. Hanggang ngayon, PBBM, nag-serve pa rin siya. Ibig sabihin, matinong opisyal yan. Tapos sabihin mong corrupt. Mabigat yun. Kaya umalma si General Galvez doon sa Senate hearing nung akusahan siya ni Senator Tulfo na corrupt. I beg to disagree. Ulitin ko, hindi santo si General Galvez, but hindi siya corrupt. Okay? So dalawa na yun. Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Pangalawa, Tulfo na naman yung pagtawag niyang duwag sa
namatay na bayaning sundalo, ito na ngayon ang mainit na issue na sinasabi paninira lang daw, ano yun, fake. Ayan, daming nakarinig sa programa ni Rapid Tulfo in Action, yung July 9, 2020 ba yun? Daming nakarinig. Kaya kahit anong press statement nila, wala. Malayo yung kanilang mga sagot. Kasi klaro na tinawag niyang duwag. Okay? O, pang-apat na itong kay Ramon Tulfo, tinawag niyang JAGO ang mga PMAers sa walang katapusan na bangayan ito.